Akala mo ba ang pera ay para lamang sa iilang mapalad? Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga taong araw-araw itong inaakit nang hindi nila namamalayan? Sa unang ilang segundo ng video na ito, maaari mong mabago ang paraan ng pagtingin mo sa pera. At kapag naunawaan mo ito, hindi na magiging pareho ang takbo ng iyong buhay pinansyal. Maraming Pilipino ang masipag, ngunit bakit tila laging kapos pa rin? Hindi dahil kulang ka sa sipag, kundi dahil may kulang sa paraan ng pag-iisip at paggalaw. Ang pera ay parang enerhiya na lumalapit lamang sa taong marunong humawak at umunawa rito. Kapag mali ang approach mo kahit gaano ka pa magtrabaho, mahirap pa rin itong manatili sa iyo. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Kung ikaw ay interesado sa negosyo, investment, side hustle o simpleng financial freedom para sa pamilya mo, nasa tamang lugar ka. Ang kaalaman na ibabahagi ko ay hindi lang pang motivational, kundi pwedeng isabuhay. Ito ang mga prinsipyo na ginagamit ng maraming taong tuloy-tuloy ang pag-asenso. Hindi natin pag-uusapan ang mabilisang yaman o pangakong walang basehan. Pag-uusapan natin ang totoo, praktikal at akmang-akma sa buhay ng karaniwang Pilipino. Ito ang mga paraang kaya mong simulan kahit maliit ang puhunan at malaki ang pangarap. Unti-unti mong mapapansin na nag-iiba ang relasyon mo sa pera kung handa kang baguhin ang pananaw mo at seryoso kang umasenso. Kung gusto mong ang pera ay hindi na dahilan ng stress kundi kasangkapan ng kalayaan. Manood ka hanggang dulo dahil bawat paraan ay may lalim at saysay. Simulan na natin ang pagdiskubre kung paano mo maakit ang pera sa iyong buhay. Paraan number 1. Ayusin mo ang pananaw mo sa pera. Maraming tao ang nagsasabi na gusto nila ng pera, ngunit sa totoo lang ay may takot at alinlangan sila dito sa loob ng kanilang isipan. Ang pananaw mo sa pera ang unang nagtatakda kung paano ito papasok at mananatili sa iyong buhay araw-araw. Kapag ang iniisip mo tungkol sa pera ay puro hirap, problema at stress, natural lang na umiwas ito sa iyo. Ang pera ay hindi masama at hindi rin kalaban, kundi isang makapangyarihang kasangkapan para mapaayos ang kalidad ng buhay. Sa sandaling baguhin mo ang pananaw mo sa pera, magsisimula ring magbago ang paraan ng iyong pagdedesisyon. Ang isipan ng tao ay parang lupa na tinatamnan ng ideya at paniniwala sa bawat araw na lumilipas. Kung ang palagi mong itinatanim ay kakulangan at takot, iyon mismo ang tutubo sa iyong realidad. Kailangan mong sanayin ang sarili mong isip, natanggapin na kaya mong kumita at matutong humawak ng pera. Hindi mahalaga kung maliit pa lamang ang kinikita, ang mahalaga ay naniniwala kang maaari itong lumaki. Ang paniniwala ang nagsisilbing ugat ng bawat aksyong magdadala ng resulta. Sa kulturang Pilipino, madalas nating marinig na para lang sa mayayaman ang pagyaman. Ang ganitong kaisipan ay nagiging tahimik na pader na pumipigil sa maraming pagkakataon. Maraming Pilipinong negosyante ang nagsimula sa maliit na puhunan at simpleng ideya lamang. Hindi sila naiiba sa iyo, kundi mas pinili nilang baguhin ang kanilang pananaw at lakasan ng loob. Kapag nagawa ng iba, may malinaw na dahilan para magawa mo rin ito sa sarili mong paraan. Mahalaga rin ang paraan ng iyong pagsasalita kapag pera na ang usapan. Kapag palagi mong sinasabi na wala kang pera, pinapalakas mo ang ideyang iyon sa iyong isipan. Ang bawat salitang binibigkas mo ay parang utos na sinusunod ng iyong sarili. Subukan mong palitan ito ng mga salitang nagpapakita na ikaw ay natututo at umaangat. Unti-unti mong mapapansin na nag-iiba ang iyong kumpiyansa at aksyon. Kapag maayos at positibo ang pananaw mo sa pera, mas nagiging handa ka sa mga oportunidad. Mas nagiging bukas ka sa bagong kaalaman, negosyo at mga ideyang maaring magdala ng kita. Hindi ka na basta natitinag sa takot dahil mas nagtitiwala ka sa sarili mong kakayahan. Ang pera ay mas madaling pumasok kapag ang isip at puso mo ay handang tanggapin. Ito ang pinakamatibay na pundasyon ng lahat ng paraan para ma-attract mo ang pera sa iyong buhay. Paraan number 2, matutong pahalagahan at igalang ang pera. Sa paglipas ng mga taon, maraming Pilipino ang patuloy na kumikita, ngunit tila laging kapos at nangangapa sa dulo ng bawat buwan. Ang ugat ng ganitong sitwasyon ay kadalasan hindi tungkol sa laki ng sahod, kundi sa ugali at pananaw sa paggamit ng pera. Kapag ang perang pumapasok ay ginagastos
Nang walang malinaw na direksyon o plano, natural lang na mabilis itong mawala. Ang pera ay parang tiwala na ipinagkakaloob lamang sa taong marunong mag-ingat at may respeto sa bawat halagang hawak niya. Kung nais mong manatili at dumami ang pera sa iyong buhay, kailangan mong magsimula sa tamang pagtrato rito. Sa pagiging responsable sa bawat piso na iyong kinikita, nagsisimula ang tunay na paggalang sa pera. Hindi nito sinasabing bawal kang gumastos para sa kasiyahan, kundi dapat alam mo ang hangganan at tamang oras. Kapag malinaw sa iyong isipan kung saan napupunta ang pera mo, mas nagkakaroon ka ng kontrol at kumpiyansa. Kawalan ng sistema at disiplina ang dahilan kung bakit marami ang naghihirap kahit sapat sana ang kinikita. Ang disiplina sa pera ay hindi biglaan kundi bunga ng paulit-ulit na tamang desisyon araw-araw. Sa pagitan ng mga pangangailangan at mga kagustuhan, madalas nawawala ang balanse ng maraming tao. Hindi dahil kaya mong bilhin ang isang bagay, ay nangangahulugang tama na itong bilhin sa ngayon. Kapag inuuna ang pansamantalang saya kaysa sa pangmatagalang seguridad, paulit-ulit kang mahihirapan sa hinaharap. Ang kakayahang magpigil at maghintay ay tanda ng taong may kontrol sa sarili at sa pera. Sa ganitong uri ng pag-uugali, unti-unting nabubuo ang respeto sa pera at sa sariling kakayahan. Kahit maliit na halagang naiipon sa bawat sweldo, ay may malaking epekto sa pagtrato mo sa pera. Sa tuwing may itinatabi ka, ipinapakita mo sa sarili mo na kaya mong maghanda para sa kinabukasan. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang halaga. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy mo itong ginagawa. Ang pag-iipon ay hindi parusa sa sarili, kundi proteksyon laban sa biglaang pagsubok sa buhay. Sa ganitong hakbang, mas nagiging handa kang humawak ng mas malaking responsibilidad sa pera. Sa bandang huli, mas pinipiling manatili ng pera sa taong marunong magpahalaga rito. Kapag maingat ka sa paggastos, mas nagiging malinaw ang direksyon ng iyong mga plano at pangarap. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa laki ng kita, kundi sa kung paano ito pinapangalagaan. Hindi sapat ang sipag at diskarte kung walang wastong pag-aalaga sa perang pinaghirapan. Sa paggalang sa pera doon, nagsisimula ang tuloy-tuloy at pangmatagalang pag-asenso sa buhay pinansyal. Paraan number 3. Palawakin ang kakayahang kumita at lumikha ng halaga. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang umasa lamang sa iisang pinagkukunan ng kita para umunlad. Ang mundo ng pera, negosyo at oportunidad ay patuloy na nagbabago, kaya mahalagang makasabay dito. Kapag limitado ang paraan mo ng pagkita, limitado rin ang bilis at lawak ng pag-asenso mo. Ang pera ay natural na lumalapit sa taong may kakayahang lumikha ng pakinabang para sa iba. Kung nais mong maka-attract ng mas malaking kita, kailangang palawakin mo ang sarili mong kakayahan. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa desisyong pag-investa ng sarili mong kaalaman at kasanayan. Sa tuwing nadaragdagan ng alam mo, mas maraming pintuan ng oportunidad ang nagbubukas sa harap mo. Hindi kailangan ng malaking puhunan para magsimulang mag-aral at mag-improve ng sarili. Maraming mapagkukunan ng kaalaman na abot kaya o libre kung may sipag at determinasyon ka. Sa bawat kasanayang natututunan mo, tumataas ang tingin ng mundo sa halaga mo. Sa sitwasyon ng maraming Pilipino, mahalagang maging madiskarte at bukas sa iba-ibang posibilidad. Maraming side hustle at maliliit na negosyo ang nagsisimula lamang sa talento at oras. Ang pagbibigay ng serbisyo, kaalaman o galing ay isang malinaw na paraan ng paglikha ng dagdag na kita. Kapag may solusyon kang naibibigay sa problema ng ibang tao, laging may kapalit itong halaga. Ang laki ng kinikita mo ay direktang kaugnay sa halagang naibibigay mo sa iba. Ang pagiging bukas sa pagkatuto at pagbabago ay isang mahalagang lakas sa panahon ngayon. Kapag handa kang matuto, mas mabilis mong nakikita ang mga pagkakataong hindi napapansin ng iba. Hindi ka agad natitinag sa takot dahil nauunawaan mo na bahagi ng pagunlad ang pagsubok. Ang bawat karanasan, maging tagumpay man o pagkabigo, ay nagdadagdag ng karunungan. Sa ganitong mindset, mas nagiging handa ka sa mas malalaking responsibilidad at oportunidad. Sa huli, ang pera ay kusang naghahanap ng taong may kakayahang magbigay ng tunay na halaga. Kapag patuloy mong pinapaunlad ang sarili mo, tuloy-tuloy ring lumalawak ang daloy ng kita mo. Ang pagyaman ay hindi bigla ang dumarating, kundi bunga ng pangmatagalang pagsisikap at pagkatuto. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula, kundi kung paano ka patuloy na umaangat. Sa paglikha ng halaga, doon nagsisimulang sumunod ang pera sa iyong direksyon.
Paraan number 4. Gumalaw ng may malinaw na layunin at aksyon. Maraming pangarap ang nananatiling pangarap lamang dahil hindi ito sinasamahan ng malinaw at tuloy-tuloy na aksyon. Ang pera ay bihirang lumapit sa taong puro plano lamang, ngunit takot gumawa ng unang hakbang. Kailangan mong malinaw na malaman kung bakit mo gustong kumita at kung para saan mo gagamitin ang pera. Kapag may malinaw kang layunin, mas nagiging buo ang loob mo sa bawat desisyong gagawin. Ang direksyon ng iyong mga aksyon, ang tahimik na humuhubog sa daloy ng pera sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay ng gabay sa bawat araw na iyong ginagalawan. Kapag alam mo kung ano ang hinahabol mo, mas nagiging disiplinado ka sa oras at enerhiya mo. Hindi ka na basta nadadala sa mga bagay na nakakaubos ng oras at walang naidudulot na halaga. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo ay nagiging mahalagang bahagi ng mas malaking larawan. Sa ganitong proseso, mas nagiging matatag at consistent ang galaw mo patungo sa tagumpay. Sa karanasan ng maraming Pilipino, hindi sapat ang sipag kung walang malinaw na direksyon. May mga taong araw-araw na pagod, ngunit hindi umaangat dahil paikot-ikot lamang ang ginagawa. Ang tamang aksyon na may layunin ay mas mahalaga kaysa sa maraming kilos na walang patutunguhan. Kapag alam mo kung saan ka pupunta, mas nababawasan ang pag-aalinlangan sa bawat hakbang. Ang pera ay mas madaling pumasok sa buhay ng taong malinaw ang pinupuntahan. Ang aksyon kahit maliit ay mas may kapangyarihan kaysa sa perpektong planong hindi sinisimulan. Hindi mo kailangang maging handa sa lahat ng bagay bago ka kumilos at sumubok. Ang mahalaga ay patuloy kang gumagalaw at natututo habang ikaw ay nasa proseso. Sa bawat pagkilos, nadaragdagan ng karanasan, kumpiyansa at kaalaman mo. Unti-unting nawawala ang takot kapag napapalitan ito ng konkretong aksyon. Sa bandang huli, ang malinaw na layunin at tuloy-tuloy na aksyon ang tunay na umaakit ng pera. Kapag consistent ang galaw mo, nagsisimulang magpakita ang mga oportunidad na dati ay hindi mo nakikita. Ang pera ay hindi basta napipilit, kundi kusang lumalapit sa taong seryoso at committed. Ang tagumpay ay bunga ng paulit-ulit na tamang hakbang kahit mabagal sa simula. Sa pagkilos na may direksyon, doon nagsisimula ang tunay at pangmatagalang pag-asenso sa buhay pinansyal. Paraan number 5. Palibutan ang sarili ng tamang impluensya at kapaligiran. Malaki ang papel ng mga taong nakapaligid sa iyo sa paraan ng iyong pag-iisip at pagtrato sa pera. Kapag palagi kang kasama ng mga taong negatibo ang pananaw, unti-unti mo ring nahahawa ang ganong pag-iisip. Ang kapaligiran mo ay tahimik, ngunit malakas na humuhubog sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Kung ang mga taong malapit sa iyo ay takot sumubok at laging nagrereklamo, natural lang na maramdaman mo rin iyon. Kung nais mong umangat sa buhay pinansyal, kailangan mong sadyang pumili ng impluensyang magtutulak sa iyo pataas. Ang mga taong may tamang mindset pagdating sa pera ay nagdadala ng inspirasyon at malinaw na direksyon sa pakikisalamuha sa kanila. Nagiging normal at bukas ang usapan tungkol sa negosyo at pag-unlad. Hindi ka nila hinihila pababa, kundi tinutulungan kang makita ang mas malawak na posibilidad. Ang mga payong nagmumula sa taong may karanasan ay nagiging gabay sa mahahalagang hakbang. Sa ganitong uri ng samahan, mas lumalakas ang loob mong kumilos at magtiwala sa sarili. Sa konteksto ng buhay ng maraming Pilipino, mahalagang piliin kung kaninong boses ang pinakikinggan mo. Hindi lahat ng opinyon ay dapat sundin, lalo na kung wala namang karanasan sa pera at pag-asenso. Maraming pangarap ang unti-unting namamatay dahil sa paulit-ulit na salitang hindi mo kaya. Kapag palagi mong naririnig ang ganitong mga salita, nagiging totoo ito sa loob ng isipan mo, kaya mahalagang limitahan ang impluensya ng mga taong pumipigil sa iyong pag-unlad. Hindi lamang ang mga tao ang bumubuo sa iyong kapaligiran, kundi pati ang impormasyong iyong kinokonsumo. Ang mga pinapanood, pinakikinggan at binabasa mo araw-araw ay direktang nakakaapekto sa iyong mindset. Kapag puro reklamo, takot at negatibong balita, ang laman ng isip mo, bumabagal ang kilos mo. Mas mainam na punuin ang sarili ng kaalamang may kinalaman sa pera, negosyo at personal na pag-unlad. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang paniniwala at kumpiyansa mo sa iyong kakayahan. Sa bandang huli, ang pera ay mas madaling dumaloy sa tamang kapaligiran. Kapag napapalibutan ka ng mga tamang impluensya, mas nagiging malinaw ang direksyon ng iyong mga desisyon.
Unti-unti nagiging normal sa iyo ang mag-isip ng mas malaki at kumilos para sa mas malaking kita. Ang tagumpay ay bihirang nakukuha mag-isa at kadalasan produkto ng tamang samahan. Sa maingat na pagpili ng kapaligiran, mas napapalapit sa iyo ang pera at tuloy-tuloy na pag-asenso. Paraan number 6. Magkaroon ng pasensya at tiwala sa proseso ng pag-asenso. Hindi lahat ng pag-asenso sa buhay pinansyal ay agad nakikita at nararamdaman sa unang mga hakbang. May mga panahon na tila parang walang nangyayari kahit ginagawa mo na ang lahat ng tama at nararapat. Ang pera ay may sariling oras at galaw at madalas dumarating ito kapag handa ka na talaga. Kapag masyado kang nagmamadali at nawawalan ng loob, madaling maputol ang proseso ng pag-unlad. Kung tunay mong nais maka-attract ng pera, kailangan mong matutong magtiwala sa bawat yugto ng proseso. Sa simula ng anumang negosyo o bagong pagkakakitaan, normal lang na mabagal ang daloy ng resulta. Maraming Pilipino ang sumusuko agad dahil inaasahan nila ang mabilis at instant na kita. Ang totoong matibay at pangmatagalang yaman ay binubuo sa mahabang panahon. Ang bawat maliit na progreso, kahit hindi halata, ay mahalagang bahagi ng mas malaking tagumpay. Kapag marunong kang maghintay, mas tumitibay ang diskarte at kumpiyansa mo sa sarili. Ang pasensya ay hindi nangangahulugan ng pagtigil, kundi patuloy na paggawa ng tamang aksyon. Habang hinihintay mo ang bunga, pinapabuti mo ang sarili mong sistema, kaalaman at galaw. Hindi nasasayang ang oras kapag ito ay ginugugol sa pagkatuto at pag-ayos ng pagkakamali. Ang bawat pagkabigo ay nagiging mahalagang aral kapag hinaharap mo ito ng may tamang pananaw. Sa ganitong proseso, mas nagiging handa ka kapag dumating na ang mas malaking oportunidad. Sa karanasan ng maraming Pilipinong naging matagumpay ang pagyaman ay hindi kailanman biglaan. Dumaan sila sa mga panahong lugi, pagod, at punong-puno ng pagdududa sa sarili. Ang kaibahan nila sa iba ay pinili nilang magpatuloy kahit mabagal ang nakikitang resulta. Nanatili silang tapat sa proseso at patuloy na gumalaw kahit walang kasiguraduhan. Dahil dito unti-unting nabuo ang tiwala ng pera at oportunidad sa kanila. Sa bandang huli, ang pera ay mas kusang dumarating sa taong may tiyaga at matibay na paniniwala. Kapag marunong kang maghintay at magtiwala, mas nagiging kalmado at malinaw ang iyong mga desisyon. Hindi ka basta nadadala ng takot, inggit o pressure sa tagumpay ng ibang tao. Ang pag-asenso ay nagiging mas matatag at pangmatagalan kapag hindi minamadali. Sa pasensya at tiwala sa proseso, doon tuluyang lumalapit ang pera sa iyong buhay. Hindi dito nagtatapos ang kwento ng pag-attract mo ng pera, dahil dito pa lamang talaga nagsisimula ang pagbabago. Kung umabot ka sa bahaging ito, malinaw na seryoso ka sa pag-asenso at pagbabago ng buhay mo. Ang mga paraang napag-usapan ay hindi mahika kundi mga prinsipyong gumagana kapag isinabuhay araw-araw. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa aksyon na gagawin mo pagkatapos mong mapanood ang video na ito. Ngayon ang tanong, handa ka na bang baguhin ang relasyon mo sa pera? Ang kaalaman ay walang silbi kung mananatili lamang ito sa isip at hindi isinasabuhay. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin mo simula ngayon ay may kakayahang magbago ng direksyon ng buhay mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay magsimula ka at magpatuloy. Ang pag-asenso ay hindi laban ng bilis kundi laban ng tiyaga at paninindigan. Kapag pinili mong kumilos ngayon, mas mapapalapit ka sa buhay na gusto mo. Tandaan mo na ang pera ay lumalapit sa taong handang matuto, magbago at magtiwala sa proseso. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay kung saan ka patungo. Maraming Pilipino ang nagsimulang kagaya mo na may pangarap at takot, ngunit piniling lumaban. Kung nagawa nila, may dahilan para magawa mo rin ito sa sarili mong paraan. Ang susunod na kabanata ng buhay mo ay nakadepende sa mga desisyon mo ngayon. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang iyong suporta ay malaking tulong upang mas marami pa tayong maibahaging kaalaman. Sa bawat subscribe, like at share, mas dumarami ang naabot nating pangarap. Sama-sama nating tuklasin ang mundo ng pera, negosyo at personal na pagunlad. Hanggang sa susunod na video, piliin mong umangat at gawing kakampi ang pera sa iyong buhay.